Good morning guys, good morning again. So dito tayo sa Anchorage, no? Sa Richards Bay, Anchorage. So as you can see, ayan, medyo masama yung panahon. Then share ko lang kasi kagabi nagdragging kami ng anchor. So tinawagan ko si Kapitan. Awa ng Diyos, okay naman. Nag-payout lang kami, dagdag lang kami ng cable. Real lang kami kaunti. So ayun, kumagat naman ulit yung angkla namin. So hindi na kami awa ng Diyos, hindi na kami nagbunot, no? Then i-share ko lang kung ano yung babantayan natin sa an officer on watch. Ano yung mga kailangan mong bantayan during anchorage, no? So kung nakaangkla kayo. So simulan na natin. So actually meron naman tayong tinatawag na master standing order, no, na sinusunod. So nandito yan, pakita ko lang, no. So ayan guys, ito yung master standing order, no. So katabi lagi yan ng official logbook. Nandito siya. Ito yung sinusunod natin kasi ito yung standing order ni Kapitan. Iba-ibang mga standing order si Kapitan dyan, no. So hanapin mo lang dyan yung part ng sa anchoring, no. Pinakita ko lang sa inyo para hindi tayo puro imagination lang, no, para makita talaga natin actual. So yan yung master standing order. Then balik tayo doon. So ayan guys, no, dito ulit tayo. Pero meron pa akong isang papakita sa inyo. Kasi yung mga duty sa anchor watch as per the bridge manning matrix, no. So ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung bridge manning matrix dito. So ayan, nakapost ito sa bridge, no, itong bridge minimum manning matrix yo. Yan. So at anchor, sa umaga, yan, meron tayong duty na OOW, tapos yung si Kapitan at saka yung lookout is letter B. Ano yung ibig sabihin yan? So as per master's decision lang, no. Pag alpha, at all times, yan. So ibig sabihin, laging may duty na OOW, pero sa daylight, so as per master's decision na lang, no. Pero sa gabi, kung mapapansin nyo sa gabi, laging may duty na lookout, no. Ibig sabihin may AB ka nakasama. Normally nasa kubyerta yan siya. Tapos ikaw, syempre lagi may duty sa bridge at saka may lookout, no. So si Kapitan, master's decision lang, no, kung aakyat siya o hindi, depende na yan sa kanya. So balik tayo doon. So yun guys, nandito ulit tayo. So ibig sabihin, meron sa ngayon naman dito sa angkorahe na to, kasi medyo masama panahon, so meron tayo laging ka-duty na AB, no. Nasa kubyerta yan siya yung nagche-check ng angkla lagi, no. Yung chain leading, sasabihin niya sa'yo. Tapos syempre yung ISPS watch, no, yung check niya kung may mga syempre may mga pirata na akyat or may mga bangka na parating. Yan, kailangan niyang i-report yun sa'yo. Then ang isang i-check mo as a OOW, no, yung location ng angkla, no. Ibig sabihin nun, pag nag-report sa'yo yung AB, no, kasi ito, drinap anchor nyo to ni Kapitan. Actually pinakita ko na to sa dati kong video kung paano nag-drop anchor sa Porono Ekdis, no. Actually may ginawa na akong video niyan, so paki-check nyo na lang. So dito lang yan sa nav tool, no. Yan, tapos sa anchor watch, magda-drop anchor ka lang dyan. So ito na yung nahulog namin ni Kapitan. Dito na kami naghulog ng angkla. Then ito na yung swinging circle natin, no. Yan. So ngayon, pag naghulog si Kapitan ng angkla dyan, make sure na pag nag-report yung AB, no, so pareho siya. So pag sinabi ng AB, halimbawa ito nasa 12 o'clock or 1 o'clock ito, so moderate stay, mga ganyan. So dapat tumugma, kasi pangit naman yung nag-report siya ng 10 o'clock, no. Nag-report siya ng 10 o'clock dito, tapos long stay, tapos nandito yung angkla mo. So dapat nandito siya, no. So sana klaro sa inyo na dapat yung anchor position na ni-report ng AB sa inyo, dapat as much as possible halos pareho, no. Tapos pangalawa, babantayan nyo guys syempre yung speed nyo, no. Sinabi ko na to nung nakaraan kong video na itong SOG natin
Yan. Bantayan nyo to guys. Kasi nung time kahapon, actually, positive naman siya, pero sobrang laki na. Nasa 1 knot na mahigit. So, kailangan ko na inform si Kapitan. Nasa 1.0 knot na yun eh. So, in-inform ko na si Kapitan ng time na yon. So, bantayan nyo tong SOG. Once na mag-negative din to, mas delikado yun, no? Pag nag-negative na. Pero as much as possible, pag lumaki na talaga tong speed overground, no? Kailangan nyo nang inform si Kapitan, no? So, hindi naman yan magagalit kasi trabaho nila yan, no? Ibig sabihin, magre-report tayo sa kanila once na may unusual na movement na nangyayari sa ating barko, no? Kasi importante yan para safety tayo. Sunod na i-check mo is yung kung merong unusual na vibration sa barko, no? Kasi nangyari sa akin noon kagabi, medyo merong ang vibration na nangyayari. Kaya isa rin yun sa medyo na alert ako, kaya tinawagan ko si Kapitan kasi parang yung vibration niya hindi normal, no? Parang kumbaga parang may umaandar yung makina, parang ganon. So, yun nga, dahil may naramdaman kang ganon, unusual movement, so kailangan inform mo si Kapitan, no? Sunod, isa sa ginagawa ko rito is yung pag-check ng mga kalapit nating barko, no? So, i-check natin yung movement ng kabilang barko. So, ang ginagawa ko rito guys, yan. Ginagawa ko rito is ina-acquire ko to, no? Itong barko na malapit sa atin, especially itong malalapit sa atin, no? Itong apat na to, ina-acquire ko yan. Bakit? Kasi para makita ko yung vector nila na tumatakbo. Yung siniset ko kasi na vector dito, yan, kung mapapansin nyo, 60 minutes. Ibig sabihin nun, pag tumaas itong vector nila, yan, pag tumaas yung vector nila, lalo na kung papunta sa atin, so may posibilidad na nagda-dragging din sila. So hindi lang tayo, kung nagbabantay ka ng angkla, hindi lang yung barko mo yung binabantayan mo rin yung mga ibang barko kasi posibleng hindi ka nga mag-dragging pero sila nag-dragging sila, so delikado ka rin. Mapili rin pumunta sa barko nyo yung barko na yon, so meron ding tendency na madisgrasya. So ang gagawin nyo sa akin, no, yung ginagawa ko, ina-acquire ko to, yung mga malalapit sa akin, then nagsiset ako ng VRM, no. Ibig sabihin pag start pa lang ng duty ko, sinet ko na tong VRM na to na nandito siya. Kasi once na sobrang pumasok na siya at malapit na siya sa akin, ibig sabihin may changes na nangyari. Babantayan ko na ulit siya kasi baka mamaya nagda-dragging na siya kasi pumasok na siya sa distansya na dapat kasi pareho kami. Kasi pag may kuryente naman, pareho naman kayong aatras, pareho kayong gaganon. So dapat pareho lang din ang distance na meron kayo. So kung lumapit man siya, dapat hindi naman sobra-sobra kasi once na sumobra siya, ibig sabihin, iba na yung movement niya. So, meron na rin possibility na may sign na rin ng nagdadrag siya, no? Nagdadragging anchor na siya. Hindi rin mawawala, babantayan nyo rin syempre yung hangin, no? So, meron naman yang sa night order ni Kapitan, lagi namang nag-iiwan yun si Kapitan ng night order na pag halimbawa, dito sa amin, pag pumalo ng 30 knots yung hangin, so inform na siya. So babantayan mo rito yung true wind kung umabot na ng 30, inform mo na si Kapitan, no? Yung current naman, kung nagsabi rin siya, nag-iwan rin siya na pag sobrang laki ng current, mga 1 knot na mahigit, so inform din siya. So depende sa Kapitan nyo, no? Sa order ni Kapitan. Pero mas maigi pag alam mo na talagang malakas na, then hindi na talaga maganda yung nangyayari sa may unusual, yun nga, may unusual movement na yung barko, so kailangan inform mo na siya ng mas maaga. Kasi guys, pag late ka na nag-inform, posibleng pagalitan ka ni Kapitan, no? At hindi lang yon, mas delikado yon kasi ang makina, hindi yan basta-basta mabilis ma-prepare, no? Kahit pa naka-short notice ang makina, sabi mo naka-short notice ang makina, kung sobrang tagal, late ka na talaga nag-inform kay Kapitan, so especially doon sa Singapore, malalapitan yung barko, no? Dito kasi may distansya pa, may enough distance pa tayo. So paano kung doon ka sa lugar na sobrang lapit lang ng barko, so delikado, no? As much as possible, dapat maaga ka mag-inform kung mataas na yung kuryente, malakas na yung hangin kay Kapitan, no? Then syempre, i-check mo rin guys kung naka-set itong mga audible alarms. Katulad nito, naka-anchor watch kami. Once na lumabas ito, yan, yung look ahead function natin, yan, mapansin nyo,
itong aking pupa. Once na lumabas na ito sa swinging circle, then mag-aalarma na tong anchor watch ko. So alam ko na agad na lumayo na ako sa aking swinging circle, meron ng audible alarm na lalabas, no. Yan. Isa rin sa babantayan nyo guys is yung of course yung radio nyo, no. Nakaset ito sa as per the contact details ng BTS natin or kaya local port authority. Kasi sa katulad nito sa Richards Bay Port Control, nasa channel 1 to sila. So nag-a-announce kasi sila dito ng mga navigational warning, mga halimbawa may paparating na masamang panahon. So nagbibigay sila ng frequency kung saan ka pwedeng makinig sa latest na weather forecast, no. So para aware ka rin, no. Tapos isa sa babantayan nyo guys, kung may dumating halimbawa may parating na barko, may dumating na bagong barko, no. Tapos magda-drop din siya ng anchor. So make sure lang na tamang distansya siya o nasa safe distance siya. Katulad dito, bago pa lang kami dumating, sinabihan na kami ni Kapitan na once na may barko na maghulog ng angkla less than 1 nautical mile, tawagan siya. So kailangan nating inform si Kapitan na merong naghulog dito sir ng medyo malapit sa 1 nautical mile sa atin. Kasi delikado din yon, no. So dapat kumbaga safe yung distansya nyo bawat isa, no, pag nag-aangkla kayo. Tapos syempre monitor mo rin guys yung kung merong mga bangka na lumalapit sa inyo, kasi ISPs yon as sa security natin, sa security watch natin. Delikado, may mga nanakaw na sasampa bigla sa barko, no. So i-check mo rin yon, okay? Tapos i-check mo rin kung yung surrounding mo, no, kasi mamaya pag check mo sa pupa, hindi mo alam may pollution na pala nangyayari, may tumagas na pala na langis diyan sa kubyerta, tapos umapaw, hindi nila nasarado yung scupper plug. At so ipa-check mo rin sa ka-duty mo kung nakalagay lahat ng scupper plug para safe kayo, no, at kahit may tumagas man diyan, at least hindi agad lumabas overboard yung langis. Titingnan mo rin kabilaan yung wings, no, titingin ka rin doon sa wings kabilaan, check mo yung environment mo kung walang pollution, no. So, ayun lang guys yung mga tips, no. Nagbibigay lang ako ng tips sa mga babantayan mo kung ikaw yung officer on watch duty. So sana meron kayong kahit papaano kaunting natutunan o kay mga pointers na nalaman, no. Kung meron pa akong mga nakaligtaan dyan, pwede nyo i-comment dyan sa baba. Kung meron pa kayong alam dyan na hindi ko nasabi rito, no, para ma-share natin sa iba, no. Maraming salamat sa laging nanonood sa atin. Kung meron kayong gustong ipagawang video sa atin, mag-comment lang kayo sa baba. Then share nyo na rin sa mga kasama nyo na mag-on board as third officer, no, lalo sa mga baguhan natin. So see you ulit sa sunod nating video. Thank you.